Nako, heto na po mga kabayan, hinatulan na. Nako, sa wakas, finish na. Korte nagsalita, impeachment di tuloy. Nako, lahat umatras, Soto napahiya na. Nako, yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga karabi natin, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga no, isa po sa pag-uusapan natin mga kabayan, ito pong bagong pahayag ni House Speaker Representative Bogie D. Ano ba ito? Sabi niya po kasi dito mga kabayan, no, itigil nyo na ang pagpapakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Aray ko po Sana naman po, Speaker Budi G, no? Pinangalanan nyo dapat kung sino po yung sinutukoy ninyo. No? Huwag nyo pong i-general kasi ang mga Pilipino naman hindi po yan hindi po yan nakikinig kapag hindi na-mention yung kanilang mga pangalan, yung kanilang mga pinagtatrabahuan, di ba? O, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Ako, yung taong bayan, sawang-sawa na po sa pagpapakalat ng maling impormasyon ng Malacanang, di ba? Mujidi, Malacanang po ba ang tinutukoy mo? Si Anticler po ba ang tinutukoy mo? Kasi pwede mo namang direktang sabihin sa kanila yan, di ba? Huwag mo nang bigyan pa ng maraming itchiboreche. Ayan, di ba? So, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito sa sinasabi ni Bogie D na itigil na daw ang pagpapakalat ng fake news. Ito po. Sabi po dito mga kababayan ni Jong, sabi po ni Jong, maglingkod at magnakaw is different word. Ayan. Pero pinag-iisa nila mga kababayan, maglingkod and magnakaw. Kunyari naglilingkod pero nagnanakaw pala, no? Pinag-iisa po nila. Diba? They are ang may tawag diyan ba? Multi-purpose. Sa trabaho, ang tawag yun, nandito sa nila ko, hindi ko Anyway, eto sabi pa po dito, itigil nyo na din po ang pamumulitika sa crocodile farm. Sabi nga po ni Congressman Kiko Barsaga, nandito na ako, nakabalik na ako sa crocodile farm. Ayan. Na marami daw ang magnanakaw, na puro magnanakaw, sabi ni Kiko Barsaga. Sabi po dito ni Uncover PH, the House of Crocodiles is now open again. Actually, they are also the house of fake news, mga yawa. Ayan na, kayo pala. Sabi naman po ito ni Lumingni, nakaw pa, House of Thieves. Ayan. Hindi naman fake news ang flood control corruption pero tahimik kayo. Oo nga no? Wala namang fake news sa flood control pero tahimik ang mga hinayupak ito. Saan sila magaling? Sa impeachment ni VP Sara mga kababayan. At ngayon nga, no? Nababalitaan na po natin mga kababayan, nagkakaroon na naman po ng hocus-pocus dyan po sa pipirma ng boto, di ba? Para ma-impeach, tuluyang ma-impeach si VP Sara sa House of Representatives. Nako po. Ito pa po mga kababayan, sabi po ni Erwin, how about BBM and Tita Claire? True news? Isa na News 5 at JMA. Ayan mga kababayan. So unahin nyo yung mga hinayupak na yan. Diba? Kasi sila talaga ang nagpapakalat ng maling impormasyon. Si BBM ang fake news, sabi niya nahuli si Saldi ko, di naman pala. Sabi po ni Brooks, ayan si Brooks. Sabi po ni Brooks yan mga kababayan, hindi naman pala daw nahuli. Pero sinabing nahuli. Sabi ni Anticler, hindi naman nahuli, na-stop lang mga yaya. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. Dahil ito, papasadahan, bago po natin i-play yung video, ito, pasadahan muna natin itong si Abante. Nako, mukhang itinakwil na si Abante ng kanyang relihiyon mga kababayan.
I mean, ito pong balita, oh. Oh. Sabi po dito sa balita, no, sa ang balita ngayon na Baptist Church leaders dumistansya kay Abante. Ha? Nagpahayag ng suporta kay BP Inday Sara Duterte. Aba, ano na to, Abante? Kumusta ka na? Ha? Ang yabang-yabang mo pa naman. Naglabas ng malinaw na posisyon ang isang koalisyon ng mga leader ng Baptist Church sa gitna ng umiinit na usapin ng impeachment laban kay BP Sara Duterte. Buong suporta para sa Vice Presidente at tahasang paglayo sa pahayag ni Pastor Benny Abante Jr. Ayan, Junior. Kaya naman pala. Junior ka rin naman pala no? Abante. Ngayon, ano po ang inyong masasabi dito, Pastor Abante? Dati kasi pinagmamalaki ninyo. Ha? Na malaki daw or marami siyang botong na ibigay kay former President Duterte. Millions, mga kaubayan. Ngayon, mga karibin natin. Correct me if I'm wrong kung millions or thousands na. Kasi matagal lang sinabi niya yun Diba? Sa investigation pa ni former President Duterte. Opo. Diba? Kasi pinatawag na si former President. Nagsalita siya doon na, Mr. President, sinuportahan kita noon at nakapagbigay ako ng ganitong boto, millions ba? Or, ay nako. Ngayon, tinatakwil ka na. I mean, lumalayo na sa'yo. Dumidistansya na sa'yo ang ibang leaders kasi kakaiba ka. Sa lahat po ng mga Baptist Church leaders, kakaiba po si Abante. Kasi hindi naman po siya nanalo bilang congressman pero nakaupo. Bukod po dyan, mga kaubayan, si Abante pong bukod tanging nagkikritisize sa Duterte. Di ba? Tingnan nyo na yan Siya lang pong naiiba, mga kaubayan, sa kanilang church. So, ibig sabihin nito, mga kaubayan, may mali talaga kay Abante. Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito, Catholics are independent-minded, separation of state and church, no? In a Baptist, and we are against Abante. Ito sabi po ni Kenneth, no? Baptist po si Kenneth, no? Yung relihiyon niya, pakatulad po kay Abante. At against siya kay Abante. Yan ay mga patunay, mga kaubayan, na talagang wala kang kwenta, Abante. Diba? Saludo sa inyo, Baptist Church leaders. Ayan, palakpakan po natin. Sabi po ni Pai, sabi naman po ni Alex, lahat ng relihiyon na sumuporta kay Sara, hindi relihiyon ng totoong Diyos. Ang simbahan ay separate sa government. What the heck? Lahat ng relihiyon na sumusuporta kay Sara ay hindi relihiyon. Anong tawag mo sa amin, di ba? Anyway, mayroon talagang separation ng simbahan at ang government. Pero ano naman ang sasabihin mo doon po sa mga madre, 'di ba? Mga pare na sumusuporta kay Bongbong Marcos Jr., no? Are they the real one? No? Di bali nang magpanggap na lang kami. I mean, 'di ba, kung sinasabi mong hindi totoo yung relihiyon namin, we will accept, no? Basta hindi lang kami susuporta sa mga kawatan. Ganun lang naman yung kasimple, no? Sino ba to? Si Alex. Ayan, sabi po ni Alex. Alright, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below. Pero eto, pagbigyan nyo na ako, mga kababayan, gusto ko lang pong i-share itong post na ito No, kasi nashock ako kahapon. May biglang ganitong balita. Boom. Ayan, no? Di ba? Sa politiko po ito, mga kababayan, si Raffy Tulfo and BP Sara. So ito po yung balita dyan, mga kababayan. Sabi po kasi dito, sa politiko, Sara versus Raffy sa Politiscope. Senator Raffy Tulfo is shaping up to be the formidable challenger for the Vice President Sara Duterte in 2028 presidential race.
with a commissioned Pulse Asia survey showing the two lack in statistical tie. Tingnan nyo na yan mga kaubayan ha. Ngayon pa lang minamind condition na yung taong bayan na si Rapi Tulfo ang magiging kalaban ni BP Sara at siya ang posibleng manalo mga kaubayan. Okay? Pero teka lang. Rapi Tulfo, mga Tulfo, hindi lang si Rapi Tulfo. Yung dalawang Tulfo dyan sa Senado mga karibin natin. Gusto ko lang po silang tanongin, no? Direct ang tanong mula sa ating mga kaubayan, no? Ano po bang ginagawa ninyo ngayon sa ating mga problema, sa mga issue na ating kinahaharap, no? Tulad na lang po sa flood control, di ba? Tulad na lang po sa 18 Marines, di ba? Tulad na lang po sa mga oil crisis. Ano po ba ang inyong ginagawa? Parang ang tahimik nyo ngayon Noong hindi pa kayo mga senador, ang iingay ninyo. Halos nga araw-araw kayong pinanunood ng taong bayan. Hindi kaya nabudol ang taong bayan sa magkapatid na ito? Diba? Kasi ngayon hindi na po natin naririnig. Wala nga tayong naririnig sa kanila patungkol po sa flood control scam, no? Nagtrabaho nga itong si Senator Rapi Tulfo sa isang komite, no? Na tumingin doon po sa loto, diba? Pero anong nangyari? Nung nasa climax na ay na-stop mga kabayan. Baka nahuli. Kasi na-stop ay sabi ko ng tikler ay nahuli yan diba? Diba? But I'm trying to point out dito mga kabayan. Stop choosing Tulfo. No? Stop voting at Tulfo. Kasi nabubudol lang tayo Magaling lang sa umpisa. Pero pag nandyan na pala, tikom na ang mga bibig mga kabayan. Di ba? Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong sa mga na napapansin natin sa kanila. Kasi totoo naman, nung hindi pa po sila mga senador, araw-araw po silang tumutulong sa may mga kabit. Di ba? Sa may mga kapitbahay na nag-aaway. Di ba? Sa may mga third party. Sa mga celebrities. Di ba? Doon po sila magaling tumulong. Ayun pala. Ito, opinion lang po ito. Parang ginamit lang talaga tayong mga taong bayan, no? For them to position dyan po sa national. Anyway, ay nako. Magtanda na kayo. Magtanda na tayo mga kaubayan, right? Ito po mga karibin natin, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Impeachment ni BP Sara Duterte, hindi na matutuloy. Naku po, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito Dahil, alam mo, matindi ho yung mga nangyayari sirkumstansya na sa paligid ng itong impeachment ni BP Sara Duterte. Kasi alam nyo, sabi nga nila, baka daw dahil sa ginagawang proseso, kasi sa batas, hindi sapat na maingay ang paratang, hindi sapat na malakas ang propaganda. Dapat talaga dyan ay tamang proseso at lalong hindi sapat na gigil ang mga Duterte haters. Kapag mali ang proseso, kapag may butas ang ebidensya, kapag may impormasyon na nakuha o nilabas sa kaduda-dudang paraan o illegal, di ba? Posible dyan palang gumuguho na ang buong kaso. Mali na nga raw ang proseso. Ngayon, pati yung taong mangunguna sa impeachment trial. Mali ang interpretasyon sa salitang forthwith si Senate President Soto na dapat sana'y nangunguna sa matinong proseso. Tama, siya pa ngayon ang lumalabas na sablay. Dahil mismo na ang nagsabi at nilinaw ng Supreme Court na ang forthwith ay hindi immediately. Ngayon ang kanilang pinipilit mula noon, lalong-lalo na ginagamit ito para sa magmukhang minadali ang... Ito, madalas yun binabanggit ito, no? Dati po ito ito po yung panahon ng issue yung forthwith, wala pang nilalabas. Linawin ko, wala pang nilalabas ang Supreme Court regarding sa forthwith. Ito ang sagot ng Senate President natin ngayon. Bago pa humantong dito sa pagboto, yung preserving the independence
of the Senate as an institution. Kasi at least ako impression ko ganito, no? Parang ang bilis tumupi ng Senado. When in fact you have under the Constitution the exclusive power to try and decide impeachment cases. Pero dito, yung forthwith ni-redefine ni Chis Escudero. Pero yung pag-archive pwede pa Nire-define daw ni Chis Escudero, ha? Sablay ka dyan, utol. Sablay ka dyan. Sablay ka dyan, Brad. Oh, kita mo na? Kasi kayo mga Duterte haters eh. going forthwith. Parang how does that reflect on the Senate as an institution? Maganda yung perspective nyo rito, I suppose, dahil kayo yung pinaka-veterano dyan. Maganda yung sinabi mo. Nung Anong kayong pinaka-veterano? Ha? Veterano daw si Soto, mga kabayan. Anong veterano ba si Soto sa batas? Or veterano lang si Soto pabalik-balik sa Senado, mga kabayan? Di ba? Ay nako. February 5, hindi forthwith. At hindi immediately yung forthwith, ano? Pero dito, hindi pa tapos yung MR, pinong-forthwith na. Mali. Hindi naman tama. As usual, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Dapat ganun. Yan na naman tayo sa sos na yan eh. Para lang gumanda yung paliwanag nyo, sos. Para lang mukhang matalino kayo eh. Tinan mo to si Soto, eh, apakayabang din. Oh. Alam daw niya yung salitang forthwith. Pero ang sagot ko dyan kasi baka ang sinabi kasi ng Supreme Court, immediately executory. Di ba si Senator Chis made the distinction between forthwith and immediately at the start. Ano lang naman, levity aside. Sa mga professor eh. Pero si Chis Escudero ay attorney po, mga kabayan. Abogado po si Chis Escudero. At ito pong si Soto ay isang komedyante po, mga karibyo natin. Sino po ang paniniwalaan namin, mga kabayan? At sino ang papanigan ng Korte Suprema? Mamaya aalamin po natin kung sino ba sa kanila ang papanigan ng Korte Suprema, mga karibyo natin. Kasi pareho daw meaning doon, sabi nga nila. But then again, binasa ko yung naalala ko yung De Pedro versus Romasan Development Corporation, GR 194751. 2015 ito sabi ng Supreme Court, while the Supreme Court's decisions are immediately executory, they are not considered final until the lapse of the prescribed period without a motion for reconsideration or upon the denial of such motion. Supreme Court na may sabi nito eh. Sila rin. Sila rin may sabi niyan eh. So hindi immediately executory. Immediately executory pag final na. Ayan daw immediately executory pag final na. Yan daw yung forthwith, kaya immediately. Okay? Alamin nga natin yung pagpapaliwanag ng Supreme Court. Ito. Ibinasura ng Supreme Court on Bank ang isang petisyon na nagsabing dapat ay immediately na nag-convene ang Senate Impeachment Court para litisin si Vice President Sara Duterte noong 2025. 1401 ang boto ng mga hukom sa pagbasura ng petisyon. Anila, moot o hindi na dapat pagdesisyonan ang petisyon dahil nagdesisyon na ang Korte Suprema para innullify o ipawalang bisa ang impeachment proceedings noong 2025 laban sa bise. Gayunpaman, tinalakay ng SC ang usapin tungkol sa kahulugan ng salitang forthwith. Ibig sabihin ng moot, hindi na daw applicable kasi nga yun yung before yung nangyari before. Pero idiniscuss pa rin ngayon ng Supreme Court at pinagtitiba yung sinabi ni Chis Escudero na reasonable time. Importante. Hindi ibig sabihin ng forthwith immediate na interpretasyon ni Soto. So yan, mga kabayan, yan po ang desisyon ng Supreme Court at hindi nga po pumabor dyan sa sinasabi ni Senate President Soto. So yan, mga karibyo natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.